Tutol ang animal advocacy groups sa papremyong sisiw sa mga palaro sa pistahan. Maituturing daw itong animal cruelty. Pero ayon sa nagbebenta niyan, depende rin naman sa nag-aalaga. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Jazz Paredes. Pamilyar ba kayo sa makukulay na sisiw na ito? Sa mga piyesta, madalas silang makita. May palabunutan para manalo ng mga sisiw na ito. At ang palaging nagbibigay ng konting taya, mga bata. Pero sa isang post sa social media, may dark side daw sa makukulay na sisiw na ito. Bukod daw sa binabato-bato lang sa farm kung saan ito binibili, mabilis din daw mamatay ang mga sisiw dahil sa stress at walang bakuna. Binisita natin ang isa sa mga sikat na bilihan ng mga sisiw dito sa Blumentritt. Nakilala natin si Kuya Raimundo. Ang pwesto ng kanilang pamilya, 20 taon na daw dito. Ang kanilang madalas na suki. Yung mga naglalako, kung makikita nyo minsan sa kalsada, yung mga naglalako ng kariton, ganyan, yung mga nagpapa-games para manalo ng sisiw. Kumukuha lang daw sila sa farm ng sisiw at sila Kuya Raimundo na ang nagkukulay sa mga ito. Yung process naman ng pagkulay niya, gumagamit kami ng pang-spray, ganun, tapos binabaril namin sa sisiw. Depensa naman niya sa mga nagsasabing madaling mamatay ang mga sisiw, ang mga alaga nila ay 3 times a day daw nilang pinapakain at araw-araw pinaiinom ng vitamins. Malaki rin daw ang kanilang pagpapahalaga dito dahil ito ang tanging kabuhayan ng kanilang pamilya. Hindi naman po nila nakita kung paano namin ninalagaan, ganyan. Kung paano namin pinapalaki. Kasi asa nag-aalaga po talaga. Pero ang posisyon ng Philippine Animal Welfare Society o POS sa kalakaran na ito, this is not a practice na sinusuportahan ng POS. Actually, it's something that we discourage because we feel na it's a form of animal cruelty din also. Ang ating Animal Welfare Act po ay sako po ang lahat ng hayop, including po yung mga manok, mga baboy, even those that are considered food animals. Ang nagiging purpose daw kasi sa pagbebenta ng mga sisiw ay para maging laruan ng mga bata. Maaring hindi pa alam ng bata at that age sa bibigyan mo ng ganong sisiw, for example, ang paano maging responsable. At normally nga, ang nagiging premise kung bakit binibili or binibenta in the first place itong mga sisiw na to na makulay, parang living na laruan nitong mga bata. Sa ngayon, walang batas na nagpaparusa sa mga bumibili nito. Ngunit ayon sa Republic Act 10631 o ang Animal Welfare Act of 1998, sino mang gagawing negosyo ang pagmamaltrato sa hayop ay maaaring makulong ng 2 hanggang 3 taon at magbulta ng hindi lalampas sa 250,000 pesos. Karamihan ng mga bata wala pang malay sa responsibilidad sa pag-aalaga ng hayop. Kaya dapat maging gabay ang mga nakatatanda upang malaman nila ang kahalagahan ng buhay ng mga ito. Mobile Journal, Jazz Paredes po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang kalakaran sa bentahan ng makukulay na sisiw kasama si Mobile Journal, Jazz Paredes. Ba, sisiw lang yan, Jazz, no? Sinasabi. Okay, ikaw ba, Jazz, kailan ka huli nga nakakita ng papremyong sisiw sa mga piyestahan? Natatandaan ko, Paps, no? Sa amin kasi talaga. Kapag Saan ba yung lugar nyo? Kami, taga Rizal kami, taga Paps. Rizal, mga pistahan dyan. Tama dyan, Paps. Talagang makulay yung mga pista sa amin. So, kahit hindi pa araw ng pista, lumilibot na yun yung mga nagtitinda ng mga ganyan, yung mga palabunutan. Yan. Umiikot na sila, tapos may mga balloon, may mga nagpapaano sila. Pero madalas talaga yan pag pista, talamak talaga yan sa amin. Tindi ng kulay ng mga neon pink pa. Okay, paano ba usually yung palaro dyan? Paano ka mananalo ng colored sisiw? Yung common talaga, Paps, no? Kukuha ka ng, meron siyang board na meron doong mga number. Pipili ka ng number at huhulaan mo kung yung makukuha mong papel ay kaparehas nung nasa board, no? Tatayaan mo siya. Minsan 5 piso. Noon, mga nasa 2 piso lang ang taya. Ngayon, nasa 5 piso, 10 piso na eh. Tapos talagay mo siya sa tubig, Paps. Tapos, ang alam ko ay parang, hindi ko lang sure kung ano yung ginagamit para hindi siya makita pag hindi basa. Pag binasa mo siya, minsan pinipitik pa yung ganun, Paps, para makita mo yung numero. Pinipinahan pa, ano? Paps, talagang tsambahan talaga kung makukuha mo eh. Kaya yun yung thrill din kasi, paano mo siya makuha, yun yung nakakaengganyo din dun, Paps. Kawawa naman yung kulay tigre pa yung iba. Okay. Ano bang concern ng mga umaangal sa ganitong kinagawian sa mga piyesta? Actually, baka umangal yung mga matatanda. Ano bang masama dyan? Ang totoo yun, Paps, halo talaga yung reaction nila eh. Kasi meron namang nagsasabi na pag bumili ka naman nung sisiw na yun, pwede mo naman siyang alagaan. Kasi meron din mga talagang nakakapagpalaki, Paps, na taon na buhay pa rin yung sisiw. Pero meron din kasi mga nagsasabi na
nakakaawa nga daw yung mga sisiw, Paps. Kasi Yung kondisyon syempre, nila. tama ka dyan, Paps. Di ba pagka dinadala sila dun sa mga yung parang kariton, maiinitan sila, nakatambay sila doon, Ayan, nagkaapakan. siksikan, Oo, Paps. Ang concern Saka nila... kinukulayan ng tigre. Ang tigre yung sisiw. Tama ka dyan, Paps. Okay, yung pinuntahan mo nga nagsusupply ng sisiw doon sa mga nakakariton, kamusta ba ang mga sisiw doon? Nakita natin sa video mo, mukhang siksikan nga sila. Ayan, patong-patong. O masama ba yan ayon sa mga animal rights groups? Ngayon, Paps, nung pinuntahan natin itong isang sikat na bentahan ng mga sisiw sa Blumentritt, okay naman, matataba naman yung mga sisiw, pero yung overcrowding kasi talaga nung lagayan. Makikita mo nagkakaapakan na sila. Hindi ko napansin kung may patay. Kasi yung iba kapag naapakan, umaangat sila Parang nagkikipaglabanan sila dun sa space. So far, wala tamang nakitang patay. Pero yun talaga yung worry, yung overcrowding din talaga yung kinukulayan, ang matitingkad na kulay, yung mga sisiw, nakita natin, masakit sa mata. Yan ba isang uri ng animal cruelty? Base sa post, Paps, sa Philippine Animal Welfare Society, ang sabi daw nila, it's a form of animal cruelty talaga. Kasi ayon sa Animal Welfare Act, hindi naman siya dahil lang sa mga companion pets, yung mga aso, pusa, lahat yan sakop, Paps. Lahat ng food, animals, kasama yan, mga baka, baboy, basta hayop, Paps, lahat yan covered na kailangan, kung sino man ang may hawak, sino man ang saan man sila nandoon, sino man nag-aalaga sa kanila, ay dapat maayos yung living conditions sila. At sabi nga, dapat humane talaga siya, Paps. Kahit lulutuin man siya, kailangan... Diba pag kinukulayan mo yung sisiw, nag-a-apply ka ng, ano ba yan? Chemical pangkulay, siya, Paps. chemical Paps. yun. Sana nakausap natin, Paps, para siyang solution, tas ini-spray na lang siya, Paps. Ini-spray para mabilis. Maraming salamat, Mobile Journal, Jazz Paredes.